Sabi ko sa kanya, Mm. alam mo ba ako, Martin, trending yung sinabi mo, I will not go down alone. Ibig sabihin, kung babagsak ka, ang dami mong idadamay. O, trending ka doon. Pero pagdating dyan sa kasong yan, maniwala ka. Kaya nang sinabi ko, kasama ka dyan. Kasi di ba sabi ko sa inyo, either ilalaglag ka na talaga ng administrasyon Mm. para sila makataka sa pananagutan, or yung administrasyon at ikaw at ang ombudsman, nag-usap-usap na. Kaya may inang kaso ipapal sa'yo para ma-absent ka. Para ipakita ko, kita niya naman, we prosecuted him. But kung matatandaan po ninyo, binatikos natin yan. Mm. Kasi sabi ko, hindi ka abogado dyan. Huwag mo nang pakialaman yung desisyon. Batay dun sa mga legal na prinsipyo. Baka hindi mo naiintindihan yan. Abogado, maintindihan yan. Having said that, ano ngayon ang tingin ko dyan? Dinimanda siya. Dahil nakakasira ka sa demokrasya. Kung ginagawa mong, sabi mo kasi, this is a sad day for the Constitution. Mga yakip-iyak niya. Mm. O di syempre, yung mga, siguro yung nakinig sa akin, tuwan-tuwa naman sila dahil binanatan ko. Ang tanong ngayon, ano ngayon ang posisyon ko dyan sa ikinokontempt ngayon siya dahil sa pagsasalita niya. Mm. Ang tatandaan niyo, sabi ko, hindi naman o krimen ang iladlad mo ang kamangmangan mo sa batas. Kaya sabi ko noon, it's not a crime to spread your ignorance. Mm. But I will have to criticize you for spreading such ignorance. Pero it's not a crime. You cannot be sued for that. Yan namang pagpapalit ng liderato sa Senado. Palagi naman ganyan eh. Tanggi rito, tanggi ron, pero nagkakaroon naman ng palitan. Di ba? Yan naman ang kasaysayan nila dyan. bigla na lang tayo nabubulaga, may bago ng presidente sa Senado. Natural lang mo yan. Pero regardless of the change of leadership in the Senate, ang mahalaga dyan, yung botohan. At gaya ng sinabi natin sa artikulo natin, unless a political catastrophe occurs, nababasa na natin, batay sa mga galaw nila, sa mga bibig nila, na yan pong conviction na kailangan 16 na boto ng mga senador, ay hindi nila makukuha yun. Kaya sabi natin napaka-improbable niyan. Ang probable, yung sigurado, absuelto. Sapagkat, ano bang pinagbabatayan ng mga boto ng mga senador? Kung titingnan mo yung mga nakaraang impeachment, partisan voting ang palagi nangyayari dyan. Yung kakampi ng administrasyon, doon sila. Yung kakampi kabila, doon din naman sila. Bihirang-bihira ang isa, dalawa na boboto on the basis of evidence. Dito, sabihin nila, hindi, boboto kami on the basis of evidence. Lalo na, kung on the basis of evidence, lahat kayo, dapat ang boto nyo absuelto. Sapagkat wala naman talagang ground. At inisa-isa na po natin yan Kahit saan mo tingnan, talagang walang ground. Talagang politika lang, talagang script lang yan na kailangan nilang gawin, patupad, upang tanggalin nila itong si Inday Sara sa unang-una bilang pangalawang Pangulo, na ano man mangyari sa presidente, siya ang magiging presidente. Pangalawa, yung pagtakbo niya sa Panguluhan sa 2028 na talagang magaling siya. So kung on the basis of evidence, wala. Talagang wala yan. Inisa-isa na natin yan. Ngayon, kung on the basis of kung kakampi ka ba ng administrasyon o hindi, ang maglalaro mo dyan, hindi na yung kakampi ka
Kung hindi, iba ang sitwasyon ngayon kasi yung yung temper Mm. ng mga tao, kakaiba ngayon. Galit sila eh. Kaya tinitingnan nila kung anong makakabuti sa kanilang political future. Mm. Kung botohan ko ba ito, makaka-apekto ba ito sa akin sa aking future moves as a politician? Eh kung maapekto, boboto yan ng absuelto. Mm. Maliban na lang kung talagang pag ikaw ay sagad, sagad na sagad, upusakal. Yung ibig sabihin ng pusakal, sagad, na antay Duterte ka, ay talagang hindi ka mapapahinood. Kahit na wala ebidensya, ay bumoto mo ng conviction. Mm. Yan ang magiging mga kalakaran dyan. Oh, by the way, naalala ko tuloy, Yes, attorney. meron na isang kaibigan ko pa naman to. Mm. Ito, Duterte to. Natatanda ko, nagpupunta pa siya sa Davao para magpa-endorse dahil tatakbo siya sa Senado. Tapos ngayon, kung makabana at kay Inday Sara, kaysa daw 199.99% daw yung kanyang prediction na malakas daw ang ebidensya. Mm. Ha? Nangingiti na lang ako, kaibigan natin to. Pero wala naman yung kaibigan sa atin pag mali, di ba? So, makinig ka, kaibigan. Sabi niya, kasi tinanong siya, paano ko mag-resign? Yan ba ay tutuloy pa ba impeachment? Eh, sabi niya, kung mag-resign, di mo natatanggal siya as Vice President. Pero dahil dalawa daw ang kaparusahan, yung isa, para tanggalin ka bilang kung anong posisyon nakaupo ka, in this particular case, Mm. Vice President, hindi ka na Vice President. Pero, sabi niya, meron pang isang punishment. Ang penalty ay hindi ka na makakaupo bilang opisyal ng gobyerno kasi may disqualification. Kaya itutuloy pa rin ang impeachment talaga naman. Ibang klase ka rin, kaibigan. Eto mali ka. Alam mo ba kung bakit? Ang impeachment precisely is to remove you from office. And if you're found guilty, you will be perpetually disqualified. Madalit sabi, the essence of impeachment is to remove you. Mm. Penalty lang yung sinasabi na kasama yung perpetual disqualification. Kung ang purpose mo is to remove at nag-resign na, di na-remove na, so paano mo ngayon bibistahan pa yan? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, meron pang penalty. Teka muna, kaya nga ka nag-i-impeach para tanggalin eh. So, magkakaroon lang ng disqualification kung may removal process. Mag-ililitis mo, hindi mo na nga kailangan litisin kasi tapos na eh. Ano ka ba? Anong nangyari sa'yo, kaibigan? Ha? Ang tindi ng mga pangangailangan mo ng panahon na kumakandidato ka senador. Duterte ka ng Duterte. Pinagbigyan ka nga eh. Pero bakit ka ganyan? Bakit ka ganyan? Ay, nako. Yun. Ako alam na nila yun dahil nasa dyaryo naman nasa mga social media lumalabas Nakita ko nga kagabi nag-tease nga akong pakinggan yung mga sinasabi niya. Talagang kawawa naman itong mga ali ito. O ali. Kung matatandaan po ninyo, binatikos natin yan. Kasi sabi ko, hindi ka abogado dyan. Huwag mo nang pakialaman yung desisyon. Batay dun sa mga legal na prinsipyo. Baka hindi mo naiintindihan yan. Abogado maintindihan yan. Having said that, ano ngayon ang tingin ko dyan? Dinimanda siya. Dahil nakakasira ka sa demokrasya. Kung ginagawa mong, sabi mo kasi, this is a sad day for the Constitution. Mga yakit-iyak niya.
O di siyempre, yung mga, siguro yung nakinig sa akin, tuwan-tuwa naman sila dahil binanatan ko. Ang tanong ngayon, ano ngayon ang posisyon ko diyan sa ikino-contempt ngayon siya dahil sa pagsasalita niya. Mm. Ang tatandaan niyo, sabi ko, hindi naman krimen ang iladlad mo ang kamangmangan mo sa batas. Kaya sabi ko noon, it's not a crime to spread your ignorance. Mm. But I will have to criticize you for spreading such ignorance. Pero it's not a crime. You cannot be sued for that. So consistent with that, alam niyo po ang freedom of speech. Malawak yan. Meron mga restriction. Pero hanggat you're not crossing the line, like, ito bang ginawa ni Soto? Sinira niya ang kredibilidad ng Supreme Court. Sinira niya ba ang pagtitiwala ng bayan sa demokrasya? Ito ang sagot ko dyan. Alam niyo naman. Kaibigan ko yan, pero binabanatan ko yan. Pag mali. Ngayon naman, eto naman siya. Siya naman nakademanda. Sa tingin ko naman hindi dapat na i-contempt yan. Bakit kanyo? Gaya nga na sinabi ko, yung paglalahad ng kamangmangan ay hindi krimen. If it's not a crime, it's not to be said to be contemptuous. Hindi ho. Kasama ho yun sa pag-dissent, pagpuna sa tingin mong mali. Kahit na nga mali yung pagpuna mo, kasama ho yun Wala naman siyang sinabing ibagsak ang Korte Suprema. Tayo'y mag-alsa laban dito sa Korte Suprema. Wala naman nung gano'n Sinasabi niya lang na mali ho yata ang basa niyo dyan sa ating saligang batas. Maliwanag naman, binabago niya naman yan ang kanyang opinion. Opinion lang ho yun. Kaya sa tingin ko, kahit na hindi natin siya gusto sa kanyang mga pagpuna sa mga Duterte, Korte Suprema, ay pagtatanggulong natin siya. Hindi po pwede. Hayaan siya. Let him spread his ignorance on the law. But you cannot cite him in contempt of court. Because if you do that, bakit pa tayo nagkaroon ng freedom? Bakit pa, kasama ho yan It's part of the territory. Pag ikaw ay nasa posisyon, whether ikaw ay justice, presidente, vice-presidente, kongresista, senador, kailangan buksan mo sarili mo na pupunahin ka. Di ba, nung tayo nasa Malacanang, puna rito, wala lang ginawa kundi magpuna. Pero ako, nakangiti lang. Just smile. Though your heart is aching. Ganyan naman talaga. Tanggapin niyo. Hindi nila masasagot siya kasi totoo naman mga sinasabi niya. In connection with that. Noong isang araw, tayo po ay dumalo sa isang, anong tawag sa wake sa Pilipino? Burol. Burol yan sa Heritage. Nagka-aksidente, nasabay kaming pumasok sa isang chapel ni Martin Romualdez. Di ba, kaibigan din natin yan, mga panahon. Kaya lang, nung yung ginawa niya kay former President Gloria Macapagal-Arroyo, di ba, nabasto si Presidente Gloria at tinanggal niya ng walang kabog-abog. Talang ng mga panahon. Idol niya nga yun Kaya binira ko siya. Binanatan natin siya sa programa natin. Huwag kang bastos na bigay ka ng paumanin. Madali sabi, hindi yun nakalusot sa atin, kahit na kaibigan natin. Ngayon, matagal na kami hindi nagkikita. After that, na ginawa niya kay Presidente Duterte, Presidente Arroyo, inaraw-araw ko sa programa, kinikriticize ko siya. Siguro ilang buwan din natin palagi siya ang nilalabarda natin.
bigla siya nag-text. Hmm. Nagpasalamat. Sabi niya, salamat, Sek Sal, for always mentioning my name. eh, nagpapasalamat, pero actually, binabanatan niya ako dahil binibira mo ako ng gusto. Hmm. Sabi ko, kung hindi pa kita binira, hindi ka matututong mag-text. Dati naman tayo nagte-text, magkaibigan tayo. Hmm. Mas maganda yung pinupuri kita kung gusto mo maging presidente sa binabanatan kita. O, ano rin sabi, yun ang relasyon namin. After that, matagal na ho yun. That must be 2020, bago pa mag-pandemic eh. So ilang taon na kami hindi nagkikita. At yung mga sumunod, eto na sa flood control, nababanggit na naman ang pangalan niya. O di, may mga komentaryo na naman ho tayo. Hmm. Tapos one time yata, parang binati niya naman ako ng happy birthday. Salamat naman ako. So yun lang ang aming komunikasyon for many years. And then, 2 nights ago, Hmm. nagkita kami. Oh, ano na, Martin, sabi ko. Sir, sabi niya. Tapos, unang-una, nabago ang appearance niya. Dati kasi mataba ito eh. Hmm. Yes. Saka Jollibee. Jolly good fellow ito eh. Bulero ito na. Hmm. Bulador to eh. Yung mapagkaibigan. This time, hindi na ho siya mataba. Pumayat. Ang laki ng pinangayayat niya. Pero bagay sa kanya, he looks younger. Mukha siyang bata. Hmm. Pero tahimik na ho siya. Hindi na ho siya nagsasalita. Kaupo lang siya sa tabi ko. Magkatabi kami. Hmm. Tapos, dahil nga hindi siya nagsasalita, maliban sa, sabi niya, kinukumusta siya nung pinuntahan niyang kamag-anak ng patay. Sabi niya, eto, marami ang problema sa buhay talaga eh. Hmm. Marami ang problema sa buhay. Tapos tinuro niya yung coffin. Mawawala lang yung problema pag nandun ka na. Ibig sabihin, pagpatay ka na. Sabi naman nung kamag-anak nung namatay, huwag naman ganyan. Kasi parang, suicide ka. Sabi ko naman, yan ang tawag dyan, eternal peace. Kaya nga, rest in peace. Hmm. Anyway, basta tahimik siya. Hindi siya umimik, malungkot. Tapos sabi ko sa kanya, gaya na sinasabi ko sa programang ito, Hmm. Huwag ka Martin, huwag ka mag-alala. Ewan ko kung nakuha niyang ibig sabihin. Huwag ka mag-alala kasi yung complaint sa'yo sa ombudsman, nabasa ko. Palagay ko, ma-absuelto ka. Di medyo kinig siya. Baga alam mo kung ba't ka ma-absuelto. Number 1, ang testigo nila sa'yo, si Madriaga, naubod ng sinungaling. Walang hukuman maniniwala doon. Yung mga sinasabi niya against BP Sara, against everybody else. Hmm. Number 2, si Gutesa, testigo rin nila sa demanda sa'yo. Di ba? Sabi ni Gutesa, nag-deliver. Kaya lang bumaliktad. Hmm. Pag ikaw bumaliktad at gagawin kang testigo pabor sa'yo, ay masisira na yung credibility ng testigo mo. Hindi na papakinggan yung nauna mo. Hmm. Pangatlo, sino pang testigo mo against you? Si Trililing. Naku, napaka sinungaling din nun. Hindi na paniniwala ng hukuman nun. Ano pa? Ebidensya sa'yo, mga video. Hindi mo naman ma-cross-examine yung video. Kaya, palagay ko, absuelto ka. Hindi ko lang masabi sa mukha niya. Ayoko naman may barat. Nakasama ka doon sa moro-moro ninyo. Hmm. Kaya ipapile sa'yo at pinail sa'yo ay mahinang kaso para mabsuelto ka. Makukulong ka lang ng konti, sabi ko. For a while. Sabi, bakit for a while? Kasi, dahil heinous crime, walang bail, pero pwede kang mag-file ng petition for bail. At sapagkat mahina ang kaso sa'yo, bibigyan ka ng temporary liberty. O di, bago ka absuerte, release ka na. Ganyan. Pero ang katotohanan, gaya ng sinasabi ko sa inyo, yan ang aking suspetsya. Hmm.
Kasi ang maraming nag-iisip ngayon, dinimanda, naku ilalaglag na, lalo pa ako, sabi ko sa kanya. Mm. Alam mo ba ako, Martin, trending yung sinabi mo, I will not go down alone. Ibig sabihin, kung babagsak ka, ang dami mong idadamay. Trending ka doon. Mm. Pero pagdating dyan sa kasong yan, maniwala ka. Gaya ng sinabi ko, kasama ka dyan. Kasi hindi ba sabi ko sa inyo, either ilalaglag ka na talaga ng administrasyon Mm. para sila makataka sa pananagutan, or yung administrasyon at ikaw at ang ombudsman, nag-usap-usap na. Kaya may inang kaso ipapal sa'yo para ma-share na. Para ipakita ko, kita niya naman, we prosecuted him, but the process is clean. Di ba? Mm. Yan. Kaya naku, ano itong telepolitika novela? Wala pang katapusan. Natapos na ko yung first part. Mm. Yung first part kasi, yung impeachment process, doon sa Kongreso. Yung part 2, doon sa pagbotohan. Mm. Pagbobotohan, ang part 1 kasi yung sa Committee on Justice. Yung Yes. part 2, yung plenary voting, wala pa eh. Hindi pa, ayaw ko kung kailan sila magboboto. Akala ko kahapon pa. Wow. Yung script sa Senado, medyo mahirap. Hindi pa nila ginagawa script dyan. Kasi sabi ko nga sa artikulo ko, hindi ba sabi ko, dyan sa Senado, it's a different kind of animal yan. Kasi 24 ang may independent republics yan. Sila mga hari sa kanilang mga teritoryo. Kaya mahirapan ka dyan. Ibang usapan yan. Pero itong script sa Kongreso, matatapos na yan. At Mm. gaya rin ang sinabi natin, most likely, o a certainty, bobotohan yan para i-transmit. Pero hindi nila makakuha yung 210. Mm. Marami na akong bumaliktad, di ba? Lumabas na nga sa social media kagabi. Attorney. Siyam na raw ang umalis Mm. sa lakas, sa administrasyon. Marami akong kaibigan na nakausap. Hindi na raw sila bubuli. Mm. So yan ang realidad sa lupa or reality on the ground. Punin niyo yung ICC niya. Regular nga silang, sabi nila, parang 60 days yata. Mm. Titingnan nila kung kumusta ba ang kondisyon ng akusado. Yung mga nakakulong sa ICC, in this particular case, si Presidente Duterte, titingnan daw nila kung pwedeng bigyan ng pansamantalang paglaya batay doon sa kondisyon ng Presidente Duterte. Pero ang problema, ilang ulit na humingi ng pakiusap kung maaari. Number 1, yung interim release, pansamantala sapagkat gaya ng mga sinabi ng abogado ni Presidente Duterte, gaya na rin ang sinabi natin dito sa ating programa. Dapat bigyan ng interim release sapagkat under the wrong statute, pag may mali sa proseso sa kanyang pagkakaaresto at na labag mo ang karapatan ng isang akusado, kailangan bigyan mo ng pansamantalang release. Alam naman natin na nung inaresto yung si Presidente Duterte, talagang nilabag ang karapatan sapagkat una-una, hindi naman totoo na valid ang warrant of arrest dahil galing sa ICC. Pinatupad lamang dito sa Pilipinas. At kahit nasa ilalim ng Rome Statute at sa ating konstitusyon, bago mo arestuhin at bago mo ikulong, kailangan dumaan sa isang process na tinatawag na pagkakataon na questionin yung pag-aaresto sa kanya. Dahil sabi, bigyan mo ng due process. Alam naman natin hindi dumaan doon eh.
whether sa Rome Statute o sa Constitution, kasi under Article 59, ng Rome Statute, kailangan dumaan sa local court. Hindi nila pinadaan yun. Madaling sabi, dapat nga, on that basis alone, bigyan mo ng pansamantalang release. Hindi pinagbigyan. Humingi na naman sila. Pwede ba, bigyan nyo ng temporary liberty ito kasi ang kanyang kalagayan. Wala, tinanggihan nyo. Hindi, okay yan, Presidente. Nagsabi namin yan, okay. Pagkatapos, another one. Yun naman sa cognitive function niya, may diferensya. Marami ang dinaramdam ng may sakit eh. Hindi ko pwedeng humarap sa hukuman ganyan. Wala, tinanggihan din. Hindi pwedeng i-release yan. Eto na naman tayo. Titingnan naman daw nila ang kalusugan. Ang problema ginawa na nga nila yan. Wala namang, parang paulit-ulit lang. Parang balat kayo din. Parang pareho nitong impeachment. Committee on Justice. Pero sila sinusunod na script. Lahat yan. Puro moro-moro. Yung Senate Blue Ribbon Investigation. Moro-moro din. Ito rin, mukhang moro-moro din. Ang kunyari lang, ini-evaluate. Di ba, tandaan nyo, in-evaluate yan. Last time nung nandun kami sa The Hague, yung confirmation of charges, yung last day, pinag-usapan nila yan. Ang prosecution, siyempre kontra. Ang depensa, pinakita na talagang may difference, may masama talaga ang kalagayan. Wala, denied. Ito na naman tayo, panglima na yan. Kaya, sana talagang tingnan nilang mabuti ang kalagayan ng Presidente Duterte. Dahil sa kanyang edad, dahil sa marami siyang nararamdaman, pagbigyan naman nila. Matagal na nakakulong doon. Ilang buwan na ba nakakulong doon? Talagay ko papasok na dyan yung compassion, yung human considerations dahil sa kanyang medical condition. Pero, ewan natin ha. Sabihin na naman ni Lacson, nanguhula ka na naman. Kasi sa galaw ng ICC, parang talagang ayaw nilang pakawalan to kahit pansamantala. Sabihin na naman nila, naku, mapanganib na i-release yan dahil masyado pang ma-impluensya. Sa lahat naman ng ma-impluensya, nakakulong doon, walang magawa. Natiling, nakabilanggo. Meron bang ma-impluensyang nakulong, na-aresto? Yun ba? Lang simple. Sentido ko muna tinatawag. Pero, manalangin mo tayo. Hope. Let's hope against hope na pagbigyan ang ating dating Presidente Duterte na makalawas kahit pansamantala muna. Gaya ng sinabi ng aking anak na si Atty. Paulo, alam mo kasi, pag nagsisinungaling ang isang tao, lalong nababaon, kadya-justify ng kasinungalingan niya. Parang ano yan you weave lies and you'll be entangled by it. Kahit anong gawin mo, lalo mo lang ini-expose ang sarili mo para lumabas ang kasinungalingan mo. Kasi ang unang pagkakamali niya, sinasabi niya na malapit kay Vice Presidente Sara. Close. Close na close. Kesyo, siya pa pinakiusapan. Biro mo, siya pa raw pinakiusapan. Mag-organize ka ng support group ko. Yung pala, si Kilala, yung attorney Kilala pala, na naging kaibigan niya. Ang nagmungkay sa kanya, kasi gusto niya raw, crush niya raw si Inday Sara. Sabi niya, gusto mong mapalapit doon, mag-organize ka ng support group. Yun lang, mali na siya doon. Tapos sabi niya, palagi kami nag-uusap niyan. May mga picture pa siya, may pinapakita pa mga Zoom. Yung pala, napaka-ordinary yung mga Zoom meeting na yon.
At pag Zoom meeting at lahat ng mga partisipante doon, mga leaders ng mga iba't ibang grupo, natural. At pag ginawa mo ng picture, talagang, pero it doesn't follow. Hindi ibig sabihin na magkakilala. No, kaya yan, booking na naman siya doon sa kanyang counter affidavit. O kaya, sabi ng anak ko alam mo, 4 lang yung reason kung bakit ka naniniwala dyan. At inisinaysay niya. Ang sagot natin doon. Kaya pinaniniwalaan yan. Actually, hindi pinaniniwala. Alam nila ang kasinungalingan. But bahagi ho yan ng politika novela na sinasabi ko sa article ko kahapon. That's part of the political script. And it has to be acted ng mga players. At kasama yan. Extra yan si supporting actor. Yan si Madriaga. Kasama yan. Pareho rin ng mga opisyalis ng bangko. Kahit nalabag sa batas, ibinubulgar nila yung hindi dapat na ilabas sa publiko dahil sa bank secrecy law. Yung LMC yan, anti-money laundering, yung BIR. Sabi nila, hindi naman ng BIR Hindi naman sila naglabas. Hindi nga sila naglabas. Pero nagpunta sila ron, dala nila yung box na nandun yung mga SALN. Ibang klase rin, nilalabag mo pa rin kasi binibigyan mo ng oportunidad na buksan. So anyway, basta yan po si Madriaga. Talagang yun ang isa sa pinakamatibay na prueba na wala po silang ebidensya laban kay BP Sara dyan sa impeachment sapagkat sa desperation nila, in their desperation, they have to produce a lying witness and craft circumstances and present them as facts, as truths, gayong hindi. At eto na nga, nabubulgar ng isa-isa. Kaya yun ang puputok sa mukha ng mga gumawa ng script at ng mga aktor na sumama dyan sa telepolitika novelang yan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, babasahin na po natin itong mga mensahe mula sa ating mga kababayan, Attorney Sal. From Kat Serrano, napakaliwanag ng explanation ni Attorney Sal Panelo tungkol sa impeachment na yan. Ibasura na dapat yan kung wala namang ebidensya laban sa mga aligasyon nila kay VP Sara. Puro paglalabag sa batas lang ang ginawa nila. Yan. Sa House of Representatives, hindi nila ibabasura yan. Itatransmit nila yung Senado. Doon sa Senado, sigurado, ang certainty is 99 point. Hindi, 100%. Absurdo yan. Hindi yan makukonvict. Number 1, walang ebidensya. Number 2, hindi ba ang tao galit? Tapos pati iglesia nagsalita, kayo tandaan nyo, yung mga dyan sa impeachment Inday Sara, better, we're watching you. Ayaw namin yung ginagawa ninyo, Inday Sara. Number 4, kaya na sinabi ko kahapon, kahit saan ka magpunta, sa wake, sa burol, sa mall, sa mga coffee shops, sa aeroplano, sa lounge, sa jeep, sa taxi, sa grab, sa mga party, ang pinag-uusapan yung galit ng tao sa administrasyon, ang ginagawa nilang pang-aapi, pang-abuso sa mga Duterte, lalo na sa magama. Kaya sigurado, ang pananagot ninyo, darating ang araw. Ayan. You will be accountable for all the illegal, unconstitutional acts that you have committed against the people of this republic and particularly against the two Dutertes. Ayan, Attorney Sal. Samantala, meron pang isang komento. Ito yung kahapon, Attorney Sal. From Alan Alvarez.
Grabe ka naman, Attorney Sal, pati mga taga KOJC binabanatan mo. Diskarte nila yan for me. Tama lang yun kasi debunked agad si Trilling pag di ko masatapos sa kanila idemanda. Reaction niyo po. Wrong. Unang-una, mali yung sinasabi mo, binabanatan ko ang KOJC. Mm. KOJC is a separate entity from the person na pinuna ko. Ang pinupuna ko yung abogado. Mm. Hindi yung KOJC, yung abogado. Sapagkat, gaya ng pagpuna ko sa kanya na nag-file siya ng certiorari na mali, Mm. dapat petition for a writ of habeas corpus. Kung yun ang pinahil niya noon, sana hindi nakaalis si Presidente Duterte. Marami siya mga mali na pinupuna ko dito. Pero yan kilala natin. Sir nga tawag sa akin yan. Pero gaya ngayon, pinakita ko sa inyo na hindi uubra sa akin. Kung kaibigan ka, pag mali ka. At kahit hindi kita kakampi, pag tama ka at aapihin ka, pagtatanggol kita, gaya ng ginagawa ko naman ngayon kay Soto, gaya ng ginawa ko sa anak ni Ping Lacson, kahit na pinira ko, pinagtanggol ko anak na sinatawag nilang smuggler. Hindi po pwede sa programa natin. We have to maintain the integrity of this program. Kailangan, pag mali, punahin natin para tumama. Bakit ko pinupulaan itong abogado? Sa aking tingin, publisidad yung ginagawa mo. Kasi, bakit mo bibigyan ng 2 linggo itong si Trilling para banatan ng banatan si Pastor Kibuloy? Alam mo na nga ang kasinungalingan yan. All you have to do is to file a case para tumigil na kagad yan. At papigyan mo pa ng 2, Isus Mariosep naman. Kagaya nga nung isang viewer niya, nabasa natin kanina. Yes, Di ba, pinulaan ko rin, nakatagal ninyong mag-file ng kaso kay Torre nung ginawa laban sa KOJC Properties and People and Faithful. Ang tagal din, naabot din ng isang buwan. Hindi ko maintindihan kung bakit katagal-tagal kayo mag-file ng kaso. Napakasimple lang. Masyadong maliwanag na kasinungalingan. File na. Yun nga sinasabi na ng isa sa kamag-anak ni Presidente Duterte, bakit kasi noon hindi mo pinalayan si Trilling nang sinisiraan ka? Pinabayaan mo, tuloy, ayan. Tama ho yun. Kasi nga, gusto kami mag-file. Pero si Presidente Duterte noon, mabait ito Pinapabayaan niya lang. Anyway, sinungaling naman yan. Taong bayan, hindi naniniwala dyan. Pero, ang nangyari, lumakas ang loob, katakot-takot na paninira, yung akusasyon niya noong 2016 tungkol sa pera, inulit niya na naman. Kaya, natatandaan nyo, dito sa programa natin, binida ko sa inyo, nagtitiktok ako, biglang pumasok ang Presidente, Duterte. At sinabi ko sa kanya, Mr. President, nakatiktok ako worldwide ito, baka gusto mo ng confidential na usapan na. Hindi, sabi niya, kaya kita tinawagan. Kasi gusto kong magkonsulta sa'yo. Gusto kong pailan na yan si Trillanes ng kaso. Dahil sa mga kasinungalingan niya, pag hindi ko pa pinailan yan, hindi titigil yan. Kaya, nagprepara ho kami ng complaint immediately. Ang problema naman, siya ho ang pipirma. Nung papapirma na namin, inaresto naman, dinala sa Hague. Hindi na namin ngayon. Hindi na siya nakapapirma, kaya nakapending. Nandiyan ho ang complaint. Hindi pa naipapal dahil kailangan niya ng pirma. Yan ang sinasabi natin. Tayo rito sa programa. Kaibigan ka, tama ka, pupurihin kita hanggang langit. Kaibigan ka, kakampi ka, pag ikaw naman ay mali, o inaapi ka, pagtatanggol kita. Ganyan ho tayo rito. Ayan, maliwanag po, Alan. Mantala, meron pang isang komento si Nepdrox, Attorney Sal. Good morning, Attorney Panelo at Sir Carlo. Tama ka, Attorney. Dapat mag-file na agad ng kaso. Ang problema kasi, hindi ka agad nag-file, kagaya noon. Tagal nag-file ng kaso against Torre. Ngayon, ito na naman. Ayun. Yan yung sinasabi natin. Alam nyo kasi, wag ho tayo, yung mga iba kasi, masyado rin tayong sagad po sa na Duterte. Pero hindi porket Duterte tayo, lahat ng gagawin ng kakampi natin, sa tingin natin tama. Maging objective tayo. Hindi tayo makakakuha ng mga taga-suporta kung pati mali ng kakampi natin, sinusuportahan natin. Kailangan palagi tayong maging makatotohanan. We should always traverse the right use path and we will never go wrong. Ayan.
Ito pa, komento from, ay hindi, tanong to kay Kels Raquel, Attorney Sal. Attorney Sal, tanong ko po, paano kung ma-impeach si VP Sara sa Senado? Ano po kaya ang mangyayari? Hindi, yung impeachment naman, hindi impeachment. I-impeach siya ng House of Representatives. Mm. Ang sinasabi mo, conviction. Yeah. Yung unang-una, hindi mangyayari yung conviction. Sigurado na yan, sa tingin ko. At kung mangyari man yan, nang hindi inaasahan, anong mangyayari? Pwede ba siyang tumakbo? Hindi na ako pwede. Perpetually disqualified. Pero hindi ibig sabihin, wala na tayong pwedeng ibang kandidato. Unang-una, I am thinking of the idea, if the conviction is abang totoo na sinasabi nila na sa ilalim ng saligang batas, exclusive ang jurisdiction ng Senado. Pero yung provision, maliwanag din na kung nagkaroon ng pag-aabuso ang anumang ahensya ng gobyerno o opisyal dahil sa kanilang pag-aabuso ng discretion nila. If there is a grade of discretion that is amounting to, or that will amount to, excess of jurisdiction or lack of jurisdiction, pwede kang pumunta sa Korte Suprema. Kung masyadong garapan, na talaga namang, di ba, pag nag-trial, syempre may mga testigo. Kasi sinungalingan lahat na sinabi ng mga testigo ng prosecution. Obvious na walang kaso labang kay Inday Sara. Tapos, kinonvict mo, sa tingin ko pwedeng tumakbo sa Korte Suprema. At pawalang visa yung ginagawang trial kasi talagang grave abuse yung ubod ng klaro tapos magbibigay ka ng desisyon na mali.